Manibels! Andito ako ngayon sa Baguio City! City of Summers. Ay, summer capital siya, no? So, summer capital of the Philippines kasi, parang free trial ng hell sa Manila, tsaka puro carbon monoxide na yung naiinom. Nasisinghot ko. Pag puro carbon monoxide na yung utak mo, hindi healthy yun. So, andito kami ngayon, and bukod doon, nag-status kasi ako kagabi. Sabi ko, masarap puntahan sa Baguio? Kasi, since sobrang init nga sa amin, naisip ko parang, ang sarap Baguio. And true enough, nasa 21 degrees Celsius lang ang temperature natin dito. So ngayon, itatry kong i-share sa inyong lahat, sa mga taga-YouTube dyan, yung mga millennials nating mga watchers, kung ano ba yung mga magandang kainan, and we will try our best na i-share sa inyo isa-isa from day 1 up to day 2. Akala mo naman ang dami. 2 days lang kasi may lakad ako ng Monday. Ngayon sa Friday ng gabi, umalis na kami. Andito kami ng Saturday morning. So, yeah, samahan niyo na ako and let's explore Baguio City. Let's go! Let's go. Puro lakad pala dito sa Baguio. Ay, saglit namin nag-jogging. Ang dami lakad sa Baguio, Diyos ko. Hindi ako ready dito, hindi ready yung lungs ko dito. Diyos ko, tanggalin yung mga bisyo nyo sa buhay para tumagal kayo. And ang napansin ko dito sa Baguio Bay, ang daming nag-jogging, ang daming healthy, tsaka ang daming pogi. Ang daming poging taga Baguio. Ang kikinis ng mukha, ang gaganda ng mukha. Diyos ko, tayo sa Manila, puro carbon monoxide. Ang dudumi ng hangin. Kaya hindi tayo fresh dito. Fresh na tao. Ewan ko, bakit ba Baguio ng pangalan ng Baguio, no? Alam niyo ba bakit Baguio? Oo. Bakit kaya Baguio ang pangalan ng Baguio, no? Lagi bang binabagyo dito? Bakit hindi na lang typhoon? Or Lamig. Lamig City, no? Yobag. Yobag, eh. Andito kami ngayon sa Burning Park. Kasi wala pang hintay pa namin magbukas yung Good Taste. Alas 6 aga namin dito. Burning Park. Hindi ito Burnham. Burnham. Di nasunog yung ham. Yan, Pares lang yan nasunog din. Lamig dito. Burningham. Parang brand ng medyas. Parang yung laging sunog ko. Kalaban Darlington, naka-Burlington. Si Burlington. Ang witty mo, Darlington, Burningham. Kahit ako nakaisip. Ay, ang galing yung sweetie-witty mo naman. You're so amazing. Request na Marky, mag-jogging ka sa Burnham. Alam mo yung yun ang di ko gagawin, mag-jogging. Ilabas ang Strava. Ano ba yung Strava? Kanina pa naririnig Up yan. yun, to monitor your fitness. Kung ilang beses ka nag-jogging, gano'ng kahaba, anong naging route. Iba ka isipin ng mga taga-YouTube, paid up yung in-endorse natin. Walang paid dito. Walang mag-jogging. Kami lahat. Strava. Okay. And that, for some reason, I don't remember na, ba't kasi nag-i-English ang aga-aga, na may tents dito sa Kainan Burning yung mga Park. Okay. Baka merong eksena, Nilalakad natin no? dyan para kumain. Pero asan yung dagat? Di ba may dagat dito na? Swan Lake. Swan Lake. Hindi, mayroong lake dito na may swan, na gano'n. Alam ko inaayos yun eh. Naayos ba? Ang healthy ng tao dito, lahat sila nag-jogging or lahat sila nagmamadali. At siguro sila na LBM, kaya lagi silang tumatakbo para mainitan. Tara na, balik na tayo doon. Alam ko na, sabi, Baguio, coming from Baguio. Baguio. Ibig sabihin, lumot. Di ba malumot, mapine, ma-orchid, gano'n. Okay, so yun pala ibig sabihin guys, ginugol namin. Baguio, malumot. Oh my God, there's a Baguio. Ganon. Kayo ba mga be, ano ba gusto niyo pag pupunta kayo sa Baguio? Or if hindi ka pa nakakapunta sa Baguio, anong naiisip mong gawin? Gusto niyo bang mag-shopping, mag-food trip, magpalamig, mag-sightseeing ng mga poging may bakat na kasi naka-gray short sila? Ba't sa'yo walang bakat? Naka-gray shorts ka. Gago ka ba? Okay na cut niya yun. Okay, so speaking of mga bakat-bakat, I think bukas na ang, Good Taste. And magpaka-good girl and good boys tayo. Tingnan natin, pag ako hindi naging good boy dyan sa Good Taste na yan, magiging good ka talaga sa akin. Let's go na. Alam mo, medyo racist ng mga taga Baguio kasi bawal ang mga trans, no? Binaban nila. At nagko-cooperate pa kayo. Oh my God. Wala pa ako isang oras sa Baguio na turn off na ako sa inyo mga taga Baguio. You should know better. Huwag niyo ako sabihin malakas ebidensya. Binaban niyo yung mga trans. Di ba may Good Taste? Ano yung isa Good Shepherd.
And meron ding good egg. Good land. Hindi ano yung joke, hindi pumipick up. Next ulit, bawi ako. Babe, parang mga zombie yung mga tao dito, bigla na lang nalabas. Ang dami na agad, kanina wala. Para silang minions. Naglabasan agad. Gutom na sila. Andito tayo sa good taste. So, pilang muna tayo. Pogi ni Kuya. Charing. Ang pogi. Excited kami pumunta ng Baguio kasi first time kong gagawin ulit ng mag-vlog ng full vlog na ganito para sa inyo. And babe, talagang sinira ng mga tao dito sa good taste yung mood namin agad. Imagine, 6:03. 5 minutes prior to opening, may pila na agad. Ang dami-dami agad tao sa labas. And then, saktong-saktong alas 6, nag-open sila, 6:03. Babe, kung sino man yung manang na ate, napakasungit talaga, napakasama na ugali. Ang sungit niya. Diyos ko, I mean, pwede ka bang maging professional ng konti? Napaka-unprofessional. Pasigaw-sigaw siya doon na parang preso ng trato niya doon sa mga customers na, hello girl, kaya kayo kumikita, kaya kami pansahod because of the people supporting and trying your food kahit hindi naman masarap. Charot lang. Pero still, meron kaming nasa tao sa harap, nakapila siya. And then parang tinanong, ilan kayo sa table? So si Guy, hindi sure kung ilan yung table. Parang pinahiya niya, as in pinaalis niya sa pila para tanungin kung ilan sila. Sa'yo ba to? I mean, sobrang napakawalang hiya ng gali ng babae. Sira talaga yung mood ko, Day. Ngayon pa lang, ewan ko na. So, customer service pa lang, customer experience pa lang, lagapak ka na. Siguro kung wala kang pakialam sa mga ganung bagay, baka magustuhan mo dito. Pero kung more on customer experience ang iniisip mo, baka mawala ka sa mood. Kasi ako wala na ako sa mood kumain dahil sa kanila. But still, let's be fair, itatry ko pa rin i-rate yung pagkain kung bakit yung ba pinagkakaguluhan to kahit binabastos na kayo ng mga staff nila dito. Hindi ko nila lahat pero kung sino man yung ate na yung kanina, sobrang gusto kong i-call out. Dito nga, pumasok pa kami. Pasigaw-sigaw siya doon sa labas na parang sa kanya. Still, tingnan natin. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ganito ang proseso dahil mukha silang walang sistema dito. Papasok ka, uupo ka, o-order ka, tapos, may kukuha ng order sa'yo sa table kasi kalat-kalat, di mo alam kung pipila ka or anything sa mga bago. So, uupo ka, tatawag ka ng waiter, kukunin yung order mo, and then, masok ko may order, pupunta ka sa cashier para magbayad. Bye. Ito na lahat ng pagkain natin. Ang dami. Ito lahat ng order namin. Hindi ko alam kung magkano. And ayan na ang mga pagkain dito sa Good Taste. So now, iisa-isahin natin. So bago kami kumain, marami nagtatanong sa akin, anong ginagawa ko sa lahat ng pagkain? So, since team kaming nagta-travel or pupunta sa mga kainan, tinitikman ko muna lahat bago sila kumain. So, sana na-answer na yung question na yun. So ngayon titikman na natin isa-isa ang lahat ng pagkain nila. So first impression, kaya siguro siya pinupuntahan dito kahit na masasama ugali ng mga staff is because of their serving. So sobrang generous. Yun ang mapapansin ko. Sobrang laki, sobrang generous, sobrang dami. So ngayon, let's start with itong kay Ian. This is their almusal set. So may kasama siyang Coke. So pwede ka pumili ng Coke, Milo, something. So, Coke pinili ng kapatid ko. So, may kasama siyang chicken, corned beef, egg, and fried rice. So, gusto kong tingnan yung corned beef if life-changing siya. In fairness, lasang Pure Foods. Sarap! Then yung chicken nila. Yung natin naman. In fairness, parang siyang kanto self-fried chicken na deep fried. So, ditong set na to, bigyan ko to ng 9 out of 10. How I wish, wala akong wish. Pero pwede na. Sulit. Masarap siya. Hindi ko na-expect sa isang silog na you'll get to have 2 ulam, isang itlog. So 3 ulam, isang itlog for a specific price lang. Pwede na. Decente. Next naman, meron din sila mga gulay and pork na hinahain. Gusto ko tikman yung gulay. Ang laki ng cut ng ampalayo. May nguya pa. Parang mga ayan, pahit pa. Para siyang mga Chinese style restaurant na roughly chopped yung vegetables, ginisa na lang. So wala siya ibang arte ng paggawa ng gulay. May nguya, may crunch pa rin siya, may nguya. Medyo malapit sa undercook, but still, ma-appreciate mo yung palaya sa ganito. Tikman ko yung lechong kawali na. May hints ako ng asim na nakuha. I think it's vinegar. Tapos ang perfect na lasa. May pait, may alat. Pait, alat, asim ang pinaghahalo niya. Sarap. 10 out of 10 sa akin to. Next naman is itong beef chop suey. Curious ako dito. Tikman natin. Kasi usually ang beef, ang chop suey is chicken liver, di ba? So, pwede rin pala siguro beef. So, may bell pepper, carrots,
shiitake, tinga ng daga, sibuyas, repolyo, and beans. Ang nating gulay. Ayan siya. Ang sarap! Ang linis ng pagkakaluto. You'll get to appreciate yung mga veggies na may crunch pa. Uneven lang yung pagkakachop ng gulay. Kaya hindi siya masyado appealing sa mata. Pero, ang sarap and ang lambot ng pinaka-beef niya. Mas nang nibabaw yung lasa ng pagiging earthy. Siguro sinasama nila yung sabaw ng mga mushrooms. But still, andun yung onting tamis, linamnam. Parang pinaghalo-halong gulay talaga na fresh and wala masyadong seasoning na pampaalat. Talaga mas ma-appreciate mo yung freshness ng gulay. 10 out of 10. Next naman is yung kanilang chicken. Nakatuwa yung ganitong set meal. Kasi may chicken ka na, may gulay ka na, may itlog pa. Tatakot ako, bakit ganito itsura? Tatakot ako parang hilaw. Hindi lang crispy. Number, sarap! Butter chicken. Mamargarine yung lasa niya than the butter chicken. May asim siya. Siguro habang piniprito to, binuhusan to ng vinegar. Kasi medyo ganitong style ako magluto ng butter chicken. I just hope medyo malutong pa yung chicken. Masyado siya na-soak sa sauce. Kumaketchup ang lasa niya. So para siyang, alam mo yung shrimp na niluto sa butter tsaka Sprite tsaka garlic. Parang gano'n ang lasa niya. Sarap siya. 9 out of 10. 8 out of 10. I just hope na medyo crispy pa yung pinaka-chicken and hindi masyado nababad for that full experience. Not bad! Nasasarapan ako. Next naman, meron silang chicken and ribs. Tikman natin yung ribs nila. Wow. Sarap. Sobrang lambot niya, be. Nangunguya mo yung buto. It's sweet. Very roasty lasa niya. Ang ganda ng pagkakasunog niya ng outer shell. Para siyang masyadong makapal yung sauce niya, kaya siya nagkakaroon ng burnt crust outside. In fairness, ang sarap niya. I'm sensing 5 spices na lasa. That gives that Chinese after. Hindi ko kalain na pwede palang 5 spice sa ribs. Ang sarap. 10 out of 10. Ang sarap, 10 out of 10 to sa akin. Alam mong in-smoke siya ng matagal na matagal. Kasi yung laman niya, it's not that soft. Medyo parang candied na siya na parang processed na dried. Ang sarap ng atake. Sobrang highly recommended ito. Last but not the least, ang kanilang pansit. Makinchay. Ang daming toppings. If you're at the type of person na mahilig sa pansit na hindi masyado maraming gulay, more on the alat side and aftertaste ng kinchay, para sa'yo to. I just hope mas marami pang gulay, like cabbage, kasi mas gusto ko yun sa pansit. But overall, this is an 8 out of 10 sa akin. So overall, now I understand kung bakit ang daming kumakain dito. They are focusing on quality and serving. And ang dami talagang pagkain. For its price, para comparing to Manila, bihira ka makakita ng ganitong klaseng pagkain na masasatisfy naman yung palate mo, masasatisfy yung value for your money. Kasi nga, marami yung serving. Pero, malaking factor talaga yung attitude ng mga tao talaga. Sobrang, ewan ko, sa ugali nila dito. Parang ka nasa Hong Kong. I mean, sana lang masyadong entitled kasi hindi ka forever sikat and hindi ka forever pupuntahan ng tao kasi I just hope na yun lang. And tingnan nyo, wala ako sa mood talaga dahil sa nangyari. Kahit masarap yung pagkain, parang experience ko is not that 100% at most. But overall, if quality lang ang pag-uusapan alone and value for money, this is Marky Bap approved, but with, ano yung sinabi ni Catriona, with reservations. Mas pupunta na lang ako sa iba. If natratuhin lang ako na parang ano dito, no, huwag kayo pumunta. So, nagtitira sila ng mga tinapay, cakes, breads, and whatever. So, meron silang eksena na kung saan titingin ka muna doon, mag-place ka ng order, tapos bibigyan ka ng listahan, magbabayad ka rin dito. Same with the food. Tapos, hindi nila i-release yung food until bayad ka. So, yun ang mga steps kasi talagang masasama ugali ng mga tao dito. Hindi ka pwede magtanong. So, if interesado ka pa rin pumunta at hindi kita ma-discourage na wag na pumunta. Expect mo na lang na medyo masama talaga yung ugali nila dito. So, habaan nyo lang yung pasensya nyo. If ikaw naman may mapagkumbabang tao, huwag natin sila gayahin. And yeah, kakain lang kami dito and then later mag-iikot ng konti and abangan nyo kung ano yung susunod natin pupuntahan. Okay? Kain lang kami.
May pork asado bun sila. Gusto ko yun. Ay, Bavarian. Ham and cheese croissant. Long John. Ay, may mga floss bean. Dami. Hotdog twist. Parang coffee bun ata to. So may savory na tayo, sweet. Pwede na siguro to. Uy, may cinnamon rolls din sila. May mga loaf din sila. Dami. Maganda, may baguette din sila and parang sardo at focaccia. Oh? Focaccia sila, oh. Dinner rolls din. Wala. Lahat ng ditong types ng bread usually. Oh, may baguette. Di parang mga zombie yung tao, ang dami. Parang nagre-respond na lang yung mga tao bigla. And isa kilala to sa cream puffs nila. So, marami nag-suggest sa comment section kagabi sa status ko na itry yung cream puff. So, we have to make pila. So, ang original nila is 25 pesos and iba-ibang flavor, 25 to 30. And aside from different bread, meron din silang in-offer na different customized cakes and cupcakes. So, nakakatawa. We have rectangular cakes. I think it's chiffon. May mga roll cakes din sila. Oh my God, para silang, alam mo yung pinagsamang bread talk, tapos pinagsamang Clyde's bread talk, and may customized cake sila eh. Yun na siguro edge nila, kaya siguro nabta. Kasi lahat ng market nakukuha nila. Kaya sila artisan bread, normal bread, pasalubong bread, hard bread, soft bread, kahit anong bread pa yan. Ang dami. Kaya pala, pinipilahan. Siya literal na pinipilahan. Okay lang po, madam. Tabi tayo. Okay na yun, tapos check out na tayo. Tapos tikman ko na lang. Diyos ko, parang sumapak sa gera. I-rate na natin and punta na tayo sa transient house natin. Ito na ang mga nabili natin sa Victoria Bake Shop. So, nakatotal tayo ng 900 pesos and paglalagyan nyo ng eco bag, 40 pesos. So, bumili tayo ng iba't ibang mga breads na feeling ko makakain din ninyo. And itong famous tart, cream puff nila. And bakit may pizza? Ano to? Hindi alam yung binili, no? Ay, may mga binili rin akong bread. Asan yung mga bread? Ito. So, bumili ako ng ensaymada. Ito pa na yung mga iba't ibang bread. And ito na yung mga binili natin, iba't ibang tinapay. Grabe yung dami ng tao doon. I mean, kahit gaano kadami yung staff, siksikan na sila. Yung tao continuously come and go. Grabe talaga. Pinagkakagulan. Kasi ang napansin ko sa kanya is para lahat ng types ng bread andon in a very affordable prices. So, parang katulad nito, magkano lang ito ensaymada? Ensaymada is 40 pesos lang. Nakagandang packaging na pwede na pang regalo. Ang pansin ko, maraming bumibili sa kanila ng bulk. Tapos, yung iba parang pinang-re-regalo kasi ang ganda ng boxes at saka ng packaging nila. So, ito na yung mga tinapay na in-order natin. Wow! So, bumili ako ng croissant, tapos yung parang asado bun, tapos egg and butch, ano yan? John Keme. And ito yung box nila. So, ang ating in-order is ang kanilang special ensaymada. This is for 40 pesos. And then, ito ang kanilang coffee bun for 45 pesos. Ang kanilang floss original. This is for 50 pesos. Grabe, parang Clyde's nga. Ganito lang yung presyo ng Clyde's. Egg tart, 40 pesos. Plain croissant, 55. Bavarian Mojakos, 15 pesos. Pork asado bun, 55. Long John, 120. Kasi 6. Charot lang. 20 lang pala to isa. Then, bumili kami ng ham and cheese bun na kain na namin. For 5 pieces, 225. So, hindi talaga lumalampas ng 100 yung isang tinapay. Now, I understand kung bakit sila nagkakagulo. And meron silang mga tawag nila is customized pink box. May charge lang yung box nila. So, this is for 15 pesos yung box. And then, umorder tayo ng iba't ibang cream puff. Ang suggestion ko, sa may experience ako nito, hindi ito first time ko titikman yung cream puff. Huwag nyo lang iuwi sa Manila. Iba, papangit ng quality. Kainin nyo agad pagbili nyo or within your stay. Kasi madidefeat yung purpose ng pagbili nyo ng cream puff. Masarap siya, kinakain agad. Putik yan. Ginawang naman. Cream puff parang pinagkasya sa isang box. Parang ginawang ano tawag dito? Parang ginawang asado shop, toasted shop house. So, iba-iba yung flavor nila. Ito yung cream puff nila. Meron silang ube.
Meron silang ube cream puff, tapos nag-ooze siya. Meron silang strawberry cream puff, chocolate cream puff, and yung kanilang original. Ito yung gusto kong unahin. Tingnan natin. Grabe, no? Well, reason yung pinaka-cream puff nila, it's light. Hindi ko siya masabing flaky, pero maano na siya. Malambot na. And when it comes to texture, alam mo yung parang nabasang tinapay na? Siguro dahil nga masyadong gooey yung ano, ay masyadong runny yung pinaka-filling niya. Usually kasi pag cream puff, it should be thick. I'm not sure if ganito talaga yung mixture nila, pero tingnan nyo to. Sira yung cream puff din nila sa ube. Tingnan natin. Ito. Mas makapal tong ube nila than the custard. Waxy, yung chocolate na gamit na nila. Not a fan yung ube nila. Hindi ko type. Pero, go kayo dito sa custard nila na normal. Try natin itong chocolate. Belgian chocolate na gamit nila dito. Sarap. Go for chocolate. How I wish yung ano lang, texture ng pinaka-bread. Kasi it should be sturdy and a little crunchy ang atake. But this one is a little soggy na and basa. Strawberry. Okay. Ito. Ang ganda ng feeling. Para siyang strawberry jam. Strawberry jam talaga siya na nilagyan nila ng custard. Out of all the three, yung ube ano lang, yung ube yung pinaka-runny, yung pinaka-texture. Siguro by batches. Siguro nagmadali na silang gawin kasi sobrang fast-moving ng product sila. In and out. Every second, may bagong customer talaga sila. Overall, yung pinaka-custard, I mean, it's okay. I'm siguro ang daming factors kung bakit naging ganito yung quality ng pinaka-bread. But the flavors, on point naman. Bigyan ko ito ng 8 out of 10. Pero hindi ko siya para pilahan ng ganong kalaga. OA ng pila kasi. For the custard, I mean, disregarding all the products, if yung custard at custard lang yung pag-uusapan, tapos pipila ko na ganong kaba, iba na lang. I-try naman natin yung mga hard and strong bread nila. So this is their croissant. So hindi na siya, ano din, crispy. So usually in the oven to. But titikman ko na lang. May layers naman siya, pero hindi ganun kadami. Well, hindi na kasi siya flaky, para na siyang hopya. Kasi nga, hindi siya crispy. But yung lasa, I'm looking for a little sweetness and a little buttery feel. Kasi parang normal na tinapay lang siya na maraming layers. 7 out of 10. For the egg custard naman, ang daming layers. Ito ang flaky. Hindi ko alam bakit ito na-achieve yung pagka-flaky and still a little crisp niya. Then the croissant. Yung tart, medyo eggy lang siya. Pero pwede na. 7 out of 10. And then yung majako nila. Ito. Messy lang siya kainin. But the flavor, texture ng bread, it's chewy. Ang ganda ng pagkakaalsam. Ang ganda ng pagkakaluto. Perfect yung Bavarian. It's thick. And hindi siya kumakalat or nag-ooze tulad nung sa cream puff natin. Bigyan ko ito ng 10 out of 10. Ang sarap nito. Next naman is itong kanilang John Long. Ito na kain namin sa kotse. Ang sarap nito. It's your bicho-bicho. You'll get makuha niyo yung sweetness coming from the sugar coating. It's more on bread-like siya. Parang normal na tinapay na naka-roll or para siyang donut. Kasi usually pag parang bicho-bicho, if bicho-bicho man to, I'm looking for that, alam mo yun, nguya. Siguro, nakulangan pa ako sa masa or mix pa para ma-form pa yung gluten. Since I understand na weekend, fast-moving dapat, siguro, hindi nila napatagal. But still, the cheese, ang dami, ang kapal. Buong ganito is merong cheese. Bigyan ko ito ng 10 out of 10. Next naman is ang kanilang coffee bomb. Ang dry, ang lungkot. It's hollow. Kasi usually ang paggamit nito is depende sa sugar. If white sugar yung gagamitin mo, mas madami. Yun yung technique kung bakit siya gumaganyan. Tapos nilalagay nyo sa parang muffin tin. Tapos nilalagay nila ng paste yan sa taas. Combination yun ng sugar and flour and butter to form that crust. Evident naman yung lasa ng coffee. It's just that the loob, medyo nag-dry out siya. Deflated ang lasa niya. Deflated yung texture niya. Kaya lumipis ng sobra. Parang hindi na tinapay yung kinakain ko. 7 out of 10. Next naman is yung asado bun nila. Ito, perfect. Ito yung sinasabi ko. Kung makikita nyo,
Ito, may texture pa siya. Oh. May laman. May pinag-alsahan. Ito yung most of bun nila. Manipis na. Hindi siya magkaroon ng chance nag-alsa because of the outer topping. Usually, dapat lesser fire or heat para mag-alsa rin siya ng mabuti. Yung asado, yung pagka-Chinese, yung pagka-savory niya, siguro may 5. But it's plain. Kulangan ako sa laman siguro. 8 out of 10. Not bad. And last but not least, ang kanilang floss. Ito ang masarap. Sobrang sarap. Sabi ko kanina kasi yung mga floss bread natin na nabibili ko sa Manila, yung mga usual brand, sabi ko, nadadryan ako kasi ang lakas makasipsip ng laway ito. So, dapat either makapal yung mayonnaise or yung pinaka-spread nila. Ang ganda na ginawa nila. Nilagyan nila na parang savory laman sa loob. I'm not sure if it's mayonnaise. It's sweet, buttery. Parang siyang mayonnaise spread na sobrang malasa. Manamis-tamis ng konti. Ang sarap. 1 million thousand perfect. Ito ang masarap bilhin. Yan ang sulit bilhin out of all the other breads. So, may ensaymada pa pala. Kalat ko na, sorry. Reka ensaymada nila. Ensaymada special. May dalawang version nito eh. Isa parang, ito processed cheese. Yung isa parang queso de bola. Ang sarap ng ang lambot. Parang pillow yung pillow soft. Yung pinaka-texture ng pinaka-bread. Ang ganda ng pagkakaalsa, it's not dry, it's still moist, soft pa rin siya. And pag pinrest mo, bumabalik lang siya sa shape niya. Ang ganda ng pagkakagawa, ang ganda ng pagkakabig. 10 out of 10. So, if ako sa inyo, pupunta kayo ng Victoria, highly recommended ko. Bili nyo. For those na, if you're looking for that affordable, almost to sobrang baba na presyo ng bread, yung Mojako, highly recommended. And then itong bicho-bicho nila. And then for medyo artisan bread na medyo pang mayaman, highly recommended ko yung floss nila. Ang sarap ng bread. So secondary ko na lang yung cream puff. I've tasted better. And ito. So yun na. Ito na lahat ng tinapay na nabili ko sa Victoria Bakery. If ako ang tatanungin, is it worth it? Yes, kasi quality yung gawa nila. It's just that siguro wag yung timingan ng pagbili ng maraming tao or rush hour kasi baka masira experience nyo and yung products baka magkaroon ng konting inconsistencies. So since matagal na siyang nagte-trending and up until now, pinipilahan siya literal. Siguro may sistema naman na sila sa loob, pero still medyo chaotic pa rin talaga sa loob pag may customers na nagsama-sama. Kasi nga meron silang different types of bread na ino-offer, from hard bread, dinner rolls, and kung ano-anong bread pa. Siguro ang daming a lot to offer, pero hindi kaya ng manpower dun sa pinaka-shop. So I hope magkaroon ng sistema pagdating sa ganito, sa ganyan. Kasi wala nang taong nag-a-assist dun sa pinaka-front. Baka manakawang kayo tinapay. So lahat sa counter nagpapak. As in, ang gulo-gulo na lahat. Pero still, I'm happy for the business kasi it's a good sign na it's kumikita. And parking. Walang parking dun sa area, so maganda. Mag-park na kayo dun sa tapat. May mall dun, nakalimutan ko na ano. Or magpa-drop off ka na lang, or mag-commute na kayo going there if nasa Baguio ka. And, yun, haba ng pasensya din if weekend kayong pupunta. But overall for the quality, yes. For the price, lalo, yes. Babalik ako, siguro pag hindi rush. And if babalikan ko yung products, dadayuhin ko ba? Siguro medyo alanganin ako. Kasi merong mga nag-offer within my area and nalasahan ko with the same quality, same price, pero better execution ng pinaka-product. So I hope maging consistent lang sila moving forward. So yeah, overall, is it Marky Bap approved? Yes, it is still Marky Bap approved with reservations. Charay! Wow, sino ka ba? Para may reservation. Ate Kat ka ba? So ayun na, pupunta na kami sa next destination namin and next bake shop na pupuntahan natin na narrate nyo. So abangan nyo po yung next video. Dito tayo ngayon sa Baguio City para tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari sa night market dito sa May Session Road. So tingnan natin or if may makakadiscover tayo ng bagong kainan. Hype lang ba yung mga kainan na yan?
if may mabibili tayo mga murang mga damitan or kung ano pang pwede natin ma-discover and ma-share dito. So for those na first time sa makapunta sa Baguio, sana maging makatulong to as your reference sa next trip nyo. So samahan niyo ako, let's go! So far wala pa akong nakikitang pagkain. Majority ng mga tinitinda is puro damit, kumot, shorts, damit pang bata. Pagkain? Hindi. Ayun yung mga titing malalaki. Yun ang nakikita ko. Ashtray. Pero other than that, para siyang puro apparel na damit. Hindi naman ako bibili ng damit. Ba't ba ako nandito? Sabi kasi nila, may kainan na may nag-comment eh. Sorry po, excuse me. Yung mga jacket na essentials, no? Yung mga tao parang nire-resu ni Rafaela. Nag-respond nang nag-respond. Ang dami nila. Unli yung buhay, hindi na mawala. Ay, feeling ko, nasa Burnham yung kainan. Check natin. Ito kasi puro gamit-gamit eh. Ay, hello po! Ang ganda mo naman. Napanood yung vlog mo, be. Ay, hindi ka pa naman natatrauma. Hindi pa na. So, anong pinakamasarap na ano? Dito lang pala kita makikita. Dito pa, no? Diyos ko, sa Baguio. Nice meeting you po. Ay, naku, mga followers. Sorry, joke. Backstabber. Biglang inirapan pagkatapos mag-hi hello. Yeah, thank you po. Pinost, dinilit. Siraan. Dito ba si Marky? Bye-bye. Puro jacket. Kasi pag bumili ako ng jacket, tapos nandun tayo sa Laguna, isipin nyo, yung saan ko siya gagamitin ng... Ay, sorry po. Ang init, masyadong mainit. Wala, puro damit. Damit ang nandito. Uy, may Pikachu! Feeling ko yung kainan yun nandun eh. Puro damit lang po ba talaga dito nagtitinda mga ano? Wala kayong parang pagkain? Ay, pagkain. Dulo dun sa part. Bago overpass, gawing kaliwa. Ah, doon pala tayo. Okay, salamat po kuya. So mali tayo napuntahan. Kasi sabi ko, puro pagkain. Puro damit. Ano gagawin ko sa damit? So, andun daw sa dulo yan, sa kaliwa, yung mga pagkain. So, balik tayo doon. Sobrang daming tao. Umutot kaya ako dito. Baka magkagulo. Kanina pa nakulo kasi dyan ko eh. Ito yung mga times na feeling ko kailangan ko maging si Moses. Chatting. Andito na tayo sa kalahati na part ng daan natin. So, almost same yung nakita ko, damit, jacket. Pero majority, pang lamig talaga. Yung mga damit. Yung mga pajamas, mga damit ng bata, laruan. Scarf, yan. Eh, may mga sapatos siguro class A siguro itong mga to. Kasi based on 1,000 lang, hindi makakakuha ka. Layo, grabe. Para sa pagkain, pamakamatay tayo. Hi mga Divets! Andito tayo ngayon sa Baguio Night Market and ang dami-daming kainan dito. Ang dami rin nag-comment nung nag-status ako kahapon and maraming nag-suggest na itry ko daw kung ano ang mga recommendable na pagkain. So samahan niya ako, let's go! So ang gagawin ko ngayon, since ang daming pila sa bawat kainan and sobrang daming option na kainan na pwede natin puntahan, ang pupuntahan ko at ang bibilhan ko muna is yung walang nakapila. Parang fair naman, no? Yun na lang siguro. So, isa pang tip na napansin ko dito, as you can see, ang haba ng pila sa CR. So, pag pupunta kayo dito, makapag-CR na kayo. At pag magpa-park kayo, saan ba kayo nag-park yan? Sa Session Road kayo magpa-park. Or mas maganda mag-commute na lang siguro if malapit lang naman yung transient house nyo or hotel nyo dito. So, tingnan natin. Maghanap tayo ng walang nakapila. So, ito na yung first stop natin kasi ang pinuntahan ko walang nakapilang tao. So, ngayon itatry natin ng Sisigny. Sir, anong pangalan tindahan mo? Gabs Sisig. So, ayan. So, ano pa yung mga variants na available niya, sir? Available na lang po natin sa pork sisig na lang. Pork na lang siya. Magkano ang isang serving mo, sir? 400? 100. Nagulat ko, ko 400. Diyos ko. So, 100 per serving. Yes, sir. With egg and rice na po yun. Okay. Sir, order ako ng isa po. Sige po, sir. Okay. Medyo lang, kuya. Baka maano. Isang order po ako, sir. Gano'ng kadaming nagagawa yun sa isang araw, kuya? Pag ganito, sir, na may mga hapon sa holiday na 20 kilos po. 20 kilos ang nabibenta ninyo? Oh, 20. grabe. And matagal na kayo dito sa night market na to, sir? Yes, sir. Sa 2016. 2016 dito na. So since then, ano na siya? Non-stop naman tong night market na to or parang event-event lang? Ah, ganun pala. Ano siya, parang project ng government dito? Ng municipality? Okay. Start kami ng
Okay. Ang gamit mo ba gas? Ha? In fairness ha, kahit gas yung gamit ni Kuya dito, ang affordable pa rin ang presyo niya. Nag-adjust ka na niyan kahit nagtaas yung gas mo? Grabe, edi yung tubo nila is not that much ha. Konti pa lang. Okay, sige. Eh, anong special sa Kuya dito sa sisig mo? Anong pagmamalaki mo? Sa grill, okay. Eh, tingnan natin. Ayo. Hello po. Chareng. Follow mo. Thank you so much po. Pag sa mga clients, Thank you po. Ay, nahihiya na ako. Ang dami ng tao. Dito na lang tayo. And ayan na ang sisig ni Kuya J. Kuya J, parang ang dami ha. Hindi to pang vlogger. Normal to. Ganito siya. Sabi mo yan ha. Dinuga ni Kuya. So hindi daw dinuga, ganito daw. Kasi naman yung mga nagpa-picture na yan, tuloy, nagkagulo, dumami tao. So, ito ang sisig ni Kuya Ray. So as you can see, mabigat siya. And meron siyang, ang dami na nakatingin sa akin, ako conscious na ako. So tignan ko muna yung pinakasisig itself. Mascara to kuya, para siyang mascara or lempo. Mix siya ng mascara at saka ng laman. Ah, mukha eh, kasi may mga cartilage ako nakikita sa kanya. Bigla siya pinilahan guys, nung nagbe-video ako. Ang daming tao bigla. Kaya napaalat tatatong akin. Napaalat ng konti. Adjust mo na lang kuya. Ang maganda sa kanya is hindi siya tinipid sa pinakalaman kasi andun yung gummy texture coming from the skin na parang cartilage. Gusto ko yung pagkakaluto niya, malambot naman yung pinakalaman pero majority ng batch na nakuha ko is parang mascara. It's a little salty for my liking pero andun pa rin yung sweetness ng konti. How I wish meron lang sour. Baka kasi dahil hindi ko nilagyan ng kalamansi, lagyan ko nga ng kalamansi. I think mababalanse siya if ever. So yung timpla ni Kuya is perfectly pairs well with calamansi. Without the calamansi, it's a little salty for my liking. So, if medyo matapang yung pangpalit mo, magugustuhan mo siya. Pero pwede i-request Kuya Ray, no, kung babawasan ng alat. Yes, po. Oh, pwede pala i-request kung medyo babawasan ng alat. But overall, this is not a bad sisig. Kung value for money ang hanap mo, go ka dito kay Kuya J. Ngayon punta tayo susunod. Ay, sige po, walang problema. Hello po. Wala akong tinga, sir, ha? May tinga ako. So, sa part na yun, madilim, maraming Charot. Charot. Para siyang park, may nagkakantahan, and doon umuupo yung mga tao para kainin yung mga pagkain nila. So, hanap pa tayo na pwedeng ano ko? Kasi syempre may nagpa-picture sa akin. Di syempre akala nila kung sino siguro ako. May nagpa-picture, no? So parang nagkaroon ng commotion ng konti habang nagpa-vlog ako. Ngayon na nakapila kay Kuya. Nakakatuwa naman. Sabi ko, Kuya, bawasan mo ang alat ha. Wala tayo naman. Saan kaya? Ano yan? Ha? Oh my God, ayoko. Putsu bongbong. Wait lang, baka maraming pila eh. Ay, marami nakapila. Doon tayo sa wala talaga nabili. Pila tayo. Ay! Dulat naman ako sa'yo, be. Sige. Sige pa. Eh, dito pa tayo nagkita sa Baguio. So, ito yung medyo kakaiba ko nakita. Kebab. Ang laki. So, interested ako siya tikman. Pila lang tayo. So, dito tayo kay ate. Gusto ko itry yung anyang Ilocos empanada. Ate, busy ka? Pwede kitang magulo saglit. May ano po po? Magkano ang isang empanada po ninyo? 130 po. Sige po pa, try ako ng isa. Ay, iniihaw po siya? yes sir, less cholesterol. Ang galing. So parang naka-pre-cook, half-cook na po ba siya? Ano? Nay? Okay, so iniihaw ang Ilocos empanada dito sa kay nanay. Para less, cholesterol. Para less mantika daw. Ngayon ko lang nakita. Tingnan natin kung anong difference. Ayan na, may tao na. Hello ate, ano bibilin mo? Empanada? Puset? Sige, bilan nyo doon. Puset. Kuha na po kayo ate, ilan yung sa'yo? Tulungan kayo magbenta na ya. Sige. Kaila ate, ay! Ilang kayo? Ilang kayo be? Sige na, minsan lang ako nandito. Wow. Apat, sige na, apat. Pusit po. Alin, ang init naman, Nay, Diyos ko. Kahit naman ni sir, Sige po, ito na apat. Ay, sa kanila pala yun, no? ang yabang ko sa video na pero utangin ko talaga yan. Next month ko na babayaran. Pwede naman sir. Ay, pwede po. Yun lang sa inyo, be? Sa video tayo. Yun lang? Okay. Antayin nyo na lang mainit. Ano kayo sir? Paano to, Nay? Mabilis lang dapat? Oo, mabilis Wag lang. lang masyadong sunog, mapait na. Mm.
Ito, okay na to. Okay na, sir. Sige, sila naman kakain. Libre na yan. Yung, nguyain nyo na lang, ha? Ay, sa kanya pala. Basta partner ko pala yun. Ate, ako napapalit sa'yo. Ikaw na ba? Naka-video tayo kay sir, vlogger. Oo. Balot daw. Grilled balot daw. Ilan po, ma'am? Dalawa daw. Oh, libre ko na rin yan. Bigyan mo na yan, masarap na balot, ha? Ay, ang budget ko 500 lang. Huwag masyado madami, ha? Ika-cut ko na yung video. Charay lang. Sige po. Ito po. Ang layo na yung arms ko. Yung arms ang arte. Ang init. Sir, sige sir, okay na. Treat ko na yan. Ay, Lista mo, te, ha? Nakakalimutan. ay. Lista daw, lagot. Kanina pa yan, sir. Kaltas sa sahod natin. 160 ma'am, 10 pieces. Nay, meron akong 160 lista niyo rin po. Sir, dito ka lang. So ito yung Ilocos Empanada ni Nanay Felibel. So aside from that, meron siyang grilled balut, meron siyang inihaw na squid, and ito nga, empanada. So hindi nga siya ganun ka-oily. Tingnan mo yung pinaka-paper niya. Hindi siya drenched in oil. So half-cooked na siya. So iniihaw niya na, piniprito niya na, and then pag may bibili, iniihaw niya na. So kanina ko pa sa tinitikmang, ang isa sa nagustuhan ko sa kanya is hindi siya mahirap kainin na sobrang init. Kasi nga, na-pre-cook na siya. Pero kung tatanungin nyo, kung fresh or freshness ang labanan, it's still crispy. Iba ang atake ni nanay sa feeling sa loob. It's a little salty and nakakatuwa. Pag may nag-video talaga sa isang kainan, na-intriga yung mga tao, ang dami nang bumibili. Oh, ito na. Ang pansin ko, medyo maalat to pagtimpla yung mga tao dito sa Baguio. Or ako lang siguro. Nilagyan ko ng suka. Sarap. Mas maraming repolyo siya. Patayin si nanay, masarap yung Ilocos Empanada niya. Bayaran ko lang yung utang mo. Search po Ivana Alawi, ako yun. Charing. Ivana Alawi Balbasarado. Na hindi pa ako nakakubra sa paluwagan ko. Next month ko na bayaran, ha? Magkano po lahat yung akin, ay? 4 na pansit, 2 balot, isang 10 shrimp ba yun? Isang... Ay, binayaran niya, sir. Ay? Ayaw niya? Kasi naman siya. So, 4 na pusit, 2 balot, saan pa nada sa akin? Yung akin nabayaran natin, 3 pusit kanina. So, 4 na lang na, tsaka balot. Ay, empanada. Wala na pala nag-usap ko kanina. Nay, magkano po sa akin lahat, Nay? 450. Babayad na lang na buo. Ay, sige po, salamat. Punta tayo susunod. Ang daming tao, be. Ito ay corn dog. Alam niyo ba? Since umaga hanggang ngayon, kumakain kami. Bina-vlog namin lahat. At parang ang hirap mag-decide tuloy ngayon. Kasi busog na busog ako. Para ako maduduwal. Ay, hello po. Parang 3 tindahan, 5, 10 na ang tanghulo. Masal. Ay, pare-parehas yung concept. I mean, walang bago ba? Eto, bakit pinagkakaguluhan to? Puro balot. Puro grilled balot. Parang lahat na tinanong nag-grilled balot. Grilled balot, grilled balot, grilled balot, grilled balot. High blood, high lahat dito, be. Ito naman, quick eat. Kapag di nagustuhan, pwedeng ibalik. At least, di ba? Hindi lang kiniklaim na sobrang sarap nila, pero pwede mong ibalik. You have options. Oh my God, gusto ko ng binatog. Alam mo ba, nagbabalak ako magluto ng binatog, kaso wala akong mahanap ng parang Papalambot. yung pampalambot, yung parang asphalt na eme. Oh my God. Hello po. Magkano ang isang binatog niyo? 50 and 60. Dalawang 60 po ako. Both? Mix na lang. Pwede ba yun? Sige. Kuya, ito po. Kuya, ano nga yung nilalagay pag nagpapakulo sa binatog? Yung parang... Apog. Apog? Hirap na hirap ako maghanap ng apog. Saan ba nakakabili ng ganun kaya? Market lang din. Ako online pa ako order sana. Hirap na hirap ako. Oh, may evap? Ngayon lang makakita ng may evap na binatog. Sir, iba po kasi rito, sir. Iba po rito. Condensed evap ang gamit nila. Okay. Sir, pwedeng lang, matamis na. Okay, so nilalagay niya ng asukal, desiccated coconut, asin. Sir, Yan, next. Sir, mix. Yan. Salamat.
Na-curious naman ako dito, first time namin. Sa amin kasi sa Laguna, kuya, i-condense lang. Opo, condense po. Oh. Sige, salamat kaya. Tikman natin. So ito na ang kanilang binatog na may evap. I'm not sure if it's sa Baguio lang. Pero if ever, first time kong matitikman. So it's a mixture of salty and sweet ang sabi ko. Ayan. Pwede pala yun? Wait lang. Parang mas gusto ko kebab. Ang ganda ng pagkakaluto nila ng binatog dito. Alam mo yung onting pressure lang sa ngipin mo, nadudurog na talaga yung pinaka-corn niya. Kasi white corn to, it's a type of corn na lumalaki na din sa Pilipinas. Yung mga puti, yun. Since Alaska ang gamit nila, tere, sponsored, it gives that light sweetness than the condensed. Condensed kasi gives that sticky, sticky thick texture pagka kumakain ka ng binatog. But this one is a little light na parang slightly sweetness. In fairness, okay pala siya. Pwede pala siyang evap ang gamitan. Wala susunod. And ito na yung kebab na curious ako kanina. Kebab? Okay, Bab. So this is for 130 pesos and ganito na siya kadami. So for a kebab, medyo namamahalan ako sa kanya. Pero siguro dahil malaki nga naman siya. Ayan, tikman natin. Ha? Galing? So mix siya ng chicken, pork, and beef. So lamb na lang ang wala. Maalat na magluto. Yung mga taga-Baguio ba dyan? Comment down below nga kung talaga maalat kayo magluto. Parang makatlo na yun, no? Ang tapang. Tikman mo nga. At confirm mo nga. Ako naalatan ako. Sakto lang. Ha? Naalatan ako sa kanya. Ikaw da. Baka mahal ako magdagla. Alat lang? Siguro, meron ba sila nilalagay, Bob? Doon sa habang nag-iihaw? Ang pinakagusto ko sa kanya, pagkakagat mo ng laman, either chicken, pork, or beef, well marinated yung loob niya. It's more on curry ang nalalasahan ko sa kanya. And then, parang, I think it has masala for that earthy toned down na notes sa kanya. And for whatever yung garlic sauce niya, it's a little sweeter than I'm expecting. Pero, still, this is not a bad kebab. Mahal lang. Mahal lang. And may part na mahal. So kayo bahala. Pwede kayong magkanin siguro kung bet nyo. Pero sa akin, ang alat siya talaga. May UTI na ako bukas. So ngayon, punta tayo sa susunod. Tikman natin. And there you have it mga Dibel. Sana nakatulong tong video as your reference or if you're curious kung ano ba nangyayari sa street, sa night market ng Baguio. Ito na yun. Sagad na yun. So as much as I wanted to taste all of them and makipag-interact sa mga tao, malulugi ako kasi busog na talaga ako. And what I noticed here is that para siyang Fusion Alley din. But the price is a little lower kumpara dito. Pero the offerings and options are almost the same. Siguro bakit ba naman ako nag-iinate? Pilipinas rin naman to. Akala mo, nasa ibang bansa. But the difference is, ang maganda dito is literal, ang lamig. Yun lang naman. At saka, ang napansin ko naman sa tao, kahit siksikan yung tao, wala akong ingay na naririnig. Walang mga unruly, walang mga, alam mo yun, basta parang mga edukado tsaka mababait yung mga tao dito. No? Payapa. And then, ang napansin ko pa, ang disiplina nila magtapon ng basura. I mean, wala kang makitang kalat. There are minimal but still, it's manageable or hindi siya kadiri katulad sa sa atin sa Maynila. Ang disiplinado ng mga tao dito sa North, and it's a good thing na na-experience ko to. Yung mga pagkain at saka na available dito, depende na lang sa trip nyo. So pag gusto ko ipa-taste, ipa-adjust, just let them know. But overall, itong sa night market dito sa Baguio is sobrang Marky Bob approved and nag-enjoy ako. And ito na nga ang susunod na venue or location natin dito sa Baguio trip natin. Supposedly, meron pa tayo puputahang 3 ng umaga. Nag-inuman kami kagabi at nag-ML. So, madaling araw na kami natapos. Late na kami nagising. So, andito na lang kami sa Choco Baterol. We have to adjust our schedule. So, may mga nagre-request sa akin sa Facebook na itry ko to. So, this is our second day, technically. So, samahan niyo ako itry and tingnan kung bakit ba talaga nagkakagulo. Ang daming tao nakapila sa parking pa lang. Ang daming nang naghihintay ng vacant slots. And kami, pagka pila namin, ay yung queue namin is pang siyam kami. So, tingnan natin kung ano ba talagang hype dito. Let's go!
And ayan, dumating kami dito sa lugar ng 12 o'clock, noon. Nakaupo kami around 12:40. So almost an hour of waiting pagka ganitong rush hour na. So umorder na kami ng mga iba-ibang food. So ang unang dumating after 10 minutes is ang kanilang Choco Batterol. So meron silang Baguio blend and meron silang traditional blend. So tikman natin to. Ano bang pinagput sa nagkakagulo dito? So wala silang ice, siguro dahil nasa Baguio sila. Malamig na. So kung mabula, kasi nga naman kita mo, hinahand, ano nila to? Hand mix talaga, ikot-ikot. Don't I expect, ano. Ito kalain na mas makapal siya. Ano natin? Yun naman sa baho ng nilaga. Pure cocoa seeds kasi it's fruity. Parang almost malapit siya sa lasa ng kape without the pait. Alam mo yung pagka kumain ka ng fresh beans ng coffee, para siyang medium roast ng coffee. So there's acidity, light sweetness, and at the same time, meron siyang hits of sweetness lang. Alam mo yung hindi siya processed chocolate na usually nabibili natin sa mga supermarkets like Milo. Ba't nag-name drop? Pero yung mga quick mixes na chocolate, hindi siya gano'n. So I've tasted yung mga ibang hot chocolate like Mary Grace, yun kasi mga chocolate bars na ang gamit. But this one, I can definitely taste na from cocoa seeds siya. Ang sarap. 1 million sa perfect overtime. First time ko makatikim and definitely highly recommended. Kaya siya pinagkakaguluhan pala. Ayan yung traditional. Ito yung may strawberry. So ito pala, mas acidic siya. Oo nga. Light lang. So, pinagkaiba, mas makapal ang lasa nitong... So, mas thicker yung consistency niya. I think siguro dahil strawberry jam yung nilalagay nila. It has this sweetness na additional layer sa dila mo. And in fairness, nagko-complement naman siya. Hindi siya parang dalawang magkahiwalay na lasa. Pero personally, mas gusto ko yung traditional lang. Bigyan ko ito ng 8 out of 10. So yung serving time nila dito is around 15 to 20 minutes pero sa amin dumating around 17-ish. So ito kailang Baguio veggies. So this is for 385 pesos. So para siyang chop suey, I assume. So meron siyang broccoli, beans, ano to? String beans, repolyo, corn, sayote, bell peppers, ano pa ba? Sayote, bell peppers, carrots, that's it. And then yung pork nila. Chop suey. Ito yung chop suey version nila. Pero siguro Baguio veggie siguro kasi majority ng mga to sa Baguio pinapanganak or nag-grow. Tignan natin. Ang fresh ng gulay! Alam mo, na-realize ko na, kaya pala hindi masarap. Kaya pala hindi ako kumakain ng gulay dati kasi hindi masarap magluto ng gulay yung mga nasa bahay namin. Kaya ang sarap. Para kang kumakain lang ng chop suey na may simple lang. Para siyang ginisa lang sa toyo. Sobrang basic. Para lang siyang ginisa talaga sa bawang sibuyas, toyo, cornstarch slurry. Kasi it's a little thick yung sauce nila. Alat din namnam. Siguro flavor enhancer yung lasa. Pero what I like about this is ang highlight is yung gulay. It's still crunchy. May crunch siya. Fresh na gulay. Hindi siya soggy. Perfect na perfect. Kahit wala yung pork, 10 out of 10. Next naman is yung Bicol Express sila for 505 pesos. Na parang mukhang kare-kare. Di ba orange siya? Hindi dahil orange yung ilaw, orange talaga siya. Yung pork melts in your mouth. Nag-after, yan na. Initial taste na malalasa mo is alamang. Fresh na alamang. Alam mo sila yung nagluto. And then, alam mo, ginisa siya sa sili din. Kasi yung anghang is buo. Hindi siya yung nag-aftertaste lang. So, the pork itself has this briny, para siya may asim na suka na galing. First time kumatik ito, 10 out of 10 sa akin to. Next naman is kanilang buttered chicken. This is for 475 pesos. So, mukhang wet butter na siya. Ayan siya. Okay lang. Maganda yung pagkakaluto ng chicken. Well-seasoned siya. Gusto ko yung may mga light crisp coming from the butter. Parang alam mo yung sa calamares, yung pinaka-outer niya. Tingnan mo, yung butter niyang wet. More on egg whites yung ginamit niya pag ganito. Okay lang, parang sa fried chicken na normal. I mean, nothing special. I just hope siguro, kasi pag butter, usually lagyan ng vinegar or specific flavor or tamis.
Yun yung timpla ng butter chicken na alam ko. So it's just your ordinary fried chicken. 8 out of 10. Next naman is yung kanilang binagoongan. This is for 505 pesos. So first time ko makakita na binagoongan na maraming sabaw. Usually kasi di ba, ang alam ko it's either super thick niya na nakakapit yung sauce sa gulay. Kakaano yan, lutong Alige. Ang sarap. Instead of binagoongan, naghahalo yung alamang and alige na linamnam na parang crab paste. Pero top 10 to sa akin. Sabaw lang pero yung gulay kasi okay na ako dun sa nakain ko kanina. Ang sarap. Highly recommended. If you're into seafood na lasa, so it's a combination of alamang and crab paste, magugustuhan nyo to. Pero for a binagoongan, mag-iba lang yung expectation mo versus reality na pagka sinerve. And last but not the least, ang aming in-order is bistec Tagalog. So, mahilig sila sa masabaw. Sobrang sabaw niya, be. Ang gusto mong bistec Tagalog yung masarasa. Still, tikpan natin siya. Pinakita sa inyo. Sobrang lambot ng beef, to be fair, parang pin-pressure cooker. Pero hindi siya naging corned beef. Yung sabaw medyo parang watered down. Para siyang kunyari, para siyang may marinade, tapos nilagyan pa ng tubig. Personally, gusto ko sa bistec Tagalog is yung naglalapot siya na sobrang tagal. And ang intense intense ang lasa ng kalamansi. For this one, it's very hints lang ang lasa. Parang more on toyo na may tubig ang lasa niya for me. 7 out of 10. Sayang. And there you have it mga D-Bells. Ito yung mga in-order namin and so far, satisfied naman ako sa mga lasa ng mga pinagbibili namin. So, if ako lang naman natatanungin, ang highly recommended na itry nyo pag pumunta kayo dito is their Batirol. Ito yung signature. Talagang kaya ito yung pangalan nila. Kasi sobrang sarap. So, sa lunch menu naman nila, if para sa akin, ang masarap talaga is ang kanilang Bicol Express and ang kanilang Baguio Veggies. And ayun na, if ako lang naman tatanungin, ang Choco Batirol is Marky Bop approved. So, medyo mag-set lang kayo ng tamang expectations when you're going here. If napuntahan nyo na rin to, please feel free to share your experience para mapag-usapan natin sa comment section. And if hindi pa mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin dito sa Marky Bop channel natin for more updated reviews and cooking videos. So, i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga bago uploads natin. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana parang masarap ang ulam nyo. Kain din tayo. Mayaman. Kain lang kami. Bye!